Send the light, the blessed gospel light. Good morning po muli mga kapatid at mga kaibigan. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Sana po, anuman po ang ating pong kalagayan ngayon, sana po'y damhin natin at maranasan natin ang pag-iingat ng ating mahal na Diyos. Sa umagang ito, ang ating paksa, Beauty in Diversity. Ang kagandahan po, no, na sa pagkakaiba. Mayroon pong kagandahan. Punta po kayo sa inyong maliit na hardin. Ano? Ang sabi nga dito ay, sa isang maliit na hardin na iba-iba ang mga halaman na inyo pong inaalagaan. Kami po dito ay mayroon po kaming mga iilang mga halaman na inaalagaan, mga kapatid. Iba-iba ang kanila po mga itsura. No? Pero kapag pinagmasdan mo po yan, lalong-lalo na kapag mayroong namumulaklak, may mga bulaklak na yan, ay napakaganda pong tingnan, mga kapatid. At ang kanilang mga dahon ay iba-iba ang kanilang mga kulay at iba-iba ang kanilang mga itsura. No? Kaya napakaganda. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, na kagandahan sa pagkakaiba. At ang ating pong mga talata na ating pong babasahin, mga kapatid, ay masusumpungan sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 12, ang talata po ay 1 hanggang 6. Ganito po ang sabi sa atin. Ngayon tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Nalalaman ninyo na ang kayo'y mga hentil pa ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan sa alinmang paraan pagkahatid sa inyo. Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo o ipinapaalam ko sa inyo na walang sino mang magsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi, si Jesus ay itinakwil at wala sino man ang makapagsasabi sa Jesus ay Panginoon kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang Espiritu. Okay? At may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon. At may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos ang gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. So, napakaganda po, mga kapatid, ang inilalarawan dito ni Apostol Pablo. No? Sa kanya pong pangangaral, sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, no? Ay binanggit niya yung mga iba't ibang kaloob ng banal na Espiritu sa loob ng iglesia, mga kapatid, at sa bayan ng Diyos, sa kanyang iglesia, ay iba-iba ang ating pong mga kaloob na tinanggap sa ating Panginoon. No? At ang mga kaloob na po niyan ay sabihin natin iba-iba. At yung pagkakaibang ito ay hindi po nangangahulugan na magkarambol-rambol tayo o magkawatak-watak o mag-aaway-away tayo dito. At hindi po maaaring sabihin ng isa na magaling ako kaysa sa iyo. No? Mahalaga yung aking kaloob at hindi mahalaga ang sa iyo. Hindi po, mga kapatid. Sapagkat ang mga kaloob na yaan ay bigay ng Panginoon sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Kaya ang sabi po dito, the talents that Christ entrust to His church represent especially the gifts and blessing imparted by the Holy Spirit. So ito pong mga kaloob na yaan, mga kapatid, no? Yan po ay ibinigay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu, especially the gifts and blessing. Ayan. Kaya maswerte po tayo. At ang lahat sa atin ay mayroon po tayong kani-kaniyang mga kaloob. Wala pong makapagsasabi na wala po tayong kaloob na yan.
Yun lamang po, marunong tayong mag-smile, mga kapatid. No? Marunong tayong ngumiti. Marunong tayong magbigay. Yan, maraming mga kaloob na yan. Ang sabi po dito, datapwat sa bawat isa ay ibinigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Alam niyo mga kapatid, ang mga kaloob ng banal na Espiritong yan, hindi po yan ibinigay sa atin para lamang sa atin pong mga sarili. No? Para sa atin pong paglilingkod ay makinabang din po yung iba. No? May mga kaloob na may kinalaman sa pagpapagaling, mga kapatid. Halimbawa, yung mga doktor, mga nurses o nasa medical line, mga kapatid, yan po ay kaloob na talino, abilidad, kakayahan na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Hindi para sa kanila, kundi para makapaglingkod sa kapwa, makapaglingkod sa iglesia. Ito po mga kapatid, ang lahat ng mga kaloob na ito, nagaling sa iisang espiritu. Tandaan po natin, kapag ang isang tao ay nakakaranas o nakakaramdam o itinataas niya ang kanyang sarili, mga kapatid, ibang klaseng espiritu na po yan. Ibang klaseng espiritu na po yung nangangasiwa sa kanya. Kaya nga't ang sabi dito, in all the Lord's arrangement, there is nothing more beautiful than His plan of giving to men and women a diversity of gifts. Sa lahat ng inayos ng Panginoon o pagbibigay ng Panginoon, wala na pong mas higit pang maganda kaysa doon sa plano ng Panginoon sa lahat ng mga lalaki at mga babae na pinagkalooban niya ng iba't ibang kaloob. Tandaan natin mga kapatid, beware. Kung tayo man ay mayroong sabihin natin na sa panahong ito, lalong-lalo na yung nakakahigit na talino na ibinigay ng Panginoon, huwag po tayong magmapuri. Huwag nating itaas ang ating pong mga sarili. Sapagkat ang sabi po niya dito, mga kapatid, the church is His garden, adorned with a variety of trees, plants, and flowers. Katulad po ng hardin, katulad po ng mga halaman, mga kapatid, sa isang bakuran, ay iba-iba ang mga halaman, mga puno, at mga bulaklak. Ganyan yan po, mga kapatid. Kaya, maging ang pagkalikha ng ating Panginoon sa ating pong mundo, tingnan po ninyo, iba't iba ang klaseng mga halaman, iba-iba ang kanilang hugis. Ngayon, nakakita po tayo sa mga ornamental plants na ang gaganda ng kanila pong mga dahon. No? Akala mo, sira-sira yung mga dahon, yung pala ay talagang ganon. No? Minsan po ay nakakita ako ng isang halaman na butas-butas ang kanyang mga dahon. Pero yan pala, nature pala nila yon. Yung isa naman, ang kanyang dulo ay parang tinamaan ng bagyo. Pero ganun pala. Tingnan nyo, ang ating Panginoon ay talagang great designer. Kaya nga, sa pamamagitan din ng pagkakaloob ng mga kaloob na ito, ang sabi dito mga kapatid, many have received but limited religious and intellectual training. Ito nga po mga kapatid, marami po sa atin po mga kapatid, marami sa atin na nakatanggap tayo ng mga kaloob pero limitado yung atin pong mga pagsasanay. Kokonti. Ang ating pong wala tayong panahon ng pagsasanay. But, ang sabi po dito, remember, ang sabi niya, but God has a work for this class to do. Hindi po natin po pwedeng isang tabi, hindi natin po pwedeng i-chipwera sila.
sapagkat mayroon po silang nakalaan na gawain na ibibigay ng Panginoon sa kanila if they will labor in humility. Kahit naman po yung mga intelektual, mga bihasang mga kapatid natin o mga tao na mayroong matataas na posisyon, no? Dapat sa paggawa po natin, ang sabi dito, they will labor in humility. Kapakumbabaan. Trusting in Him. Magtiwala sa ating Panginoon. Different gifts are imparted in different ones, that the workers may feel their needs of one another. Ang ibig sabihin, mga kapatid, although na mayroong kang peculiar na nakaloob ng Panginoon, hindi po pwedeng hindi mo kailangan yung ibang kaloob ng mga kapatid. Kaya po pala ibinigay ng Panginoon yan, hindi lahat ng mga kaloob ibinigay sa tao para kailangan po natin ang isa't isa. Ayan. God bestows these gifts and they are employed in His service. Not to glorify the possessor, not to uplift man, but to uplift the world's Redeemer. Yan po ang purpose ng lahat po ng mga gifts na ito na ibinigay ng Panginoon. No? Para ano po? Ito ay gamitin sa paglilingkod. Hindi para maluwalhati at magmayabang ang may tinatangkilik nito. At hindi itaas ng tao ang kanyang sarili, kundi itaas niya ang tagapagligtas ng sanlibutan. They are to be used for the good of all mankind. Kita niyo mga kapatid, yan naman po talaga ang purpose ng Panginoon, na ito ay ipaglingkod sa lahat po. Regardless mga kapatid, regardless anumang klaseng tao, basta nangangailangan ng tulong, kailangan po na tayo po ay handa pong maglingkod. Sapagkat ang lahat ng paglilingkod na yan, umuuwi lamang sa ating Panginoon. Sa Kanya tayo naglilingkod. Anong sabi ng Panginoon? Kung anuman ang ginawa nyo sa mga maliliit na kapatid kong ito, sa akin ninyo ginawa. So tandaan natin mga kapatid, anuman ang ating paglilingkod, kanino man tayo naglilingkod, ito'y pinaglilingkod natin sa ating Panginoon. Beauty in diversity or unity in diversity. Mga kapatid, kaya nga't ang sabi ni Haring David dito sa 133 ng mga awit, ganito po ang sabi niya sa atin. 133 verse 1. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na nagsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Napakagandang tingnan mga kapatid. Kapag ang mga tao o lingkod o bayan o iglesia ng Panginoon ay nagkakaisa. No? Behold how good and pleasant it is when for brethren dwell together in unity. Pansinin po ninyo dito sa verse 2, it is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's head that went down to the skirt of his garment. Katulad daw po, mga kapatid, parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas, sa makatuwid bagay sa balbas ni Aaron na tumutulo sa laylayan ng kanyang mga suot. Bakit? Bakit binanggit po dito mga kapatid? Itong mahalagang langis, holy anointment, anointing oil, holy anointing oil. Ito po yung langis na ginagamit para i-anoint mga kapatid. Yung iba-ibang, yung sanktuaryo, yung altar, ayan, yung
yung mga ginagawang hari, si Haring David, di po ba? Ay binuhusan po siya ng langis ni Samuel. Ayan. At si Moses, ganun din si Aaron. Ngayon, ang sabi dito mga kapatid, anong kinalaman nitong oil na ito sa binanggit ni Haring David na masdan ninyo na napagkabuti na mga magkakapatid na nagsisitahan sa pagkakaisa? Ito po palang ointment na ito mga kapatid ay 4 ang components nito. Una ay yung tinatawag na pure myrrh. Pure myrrh, yung mira. Ano po ito ay sa akin pong pagkaalam, ano po, mapait po ito. At kailangan po yung 500 shekels. 500 shekels o katumbas na 6 na kilo. No? 6 na kilo na purong mira. Sweet cinnamon. Yan, sweet cinnamon, kailangan po na 250 shekels or 3 kilos. And then yung sweet calamus. Yan, sweet calamus, 250 shekels or 3 kilos. At pagkatapos, yan po ay haluan po yan ng olive oil. Ayan. Pasinin po ninyo mga kapatid. Ipinagsama po yung mapait at pagkatapos ay yung matamis ng banal na espiritu. So anong ibig sabihin mga kapatid dito? May mga kapatid kasi, may mga tao na sabihin natin talagang mapait. Iba-iba ang ating pong, iba-iba yung temperament ng mga tao. Sa psychology mga kapatid, mayroon pong 4 na temperament. Pero anuman ang ating pong temperament, anuman ang ating pong mga talino, gifts na ibinigay ng Panginoon sa atin, kapag ito po ay mayroong oil ng Holy Spirit, ito po ay pinagsama-sama na mapait, matamis, lahat ng ito mga kapatid, niluto yan sa pamamagitan ng apoy pagkatapos nakahalo ang banal na ang olive oil, mga kapatid, ito raw po ay napakahalaga na parang langis na pangpahid o holy anointing oil. Mga kapatid, magiging ganun ang bawat isa kapag ang banal na espiritu, ay kinasangkapan po tayo. Kaya, in every word and act, kindness and love will be revealed, and each worker fill his appointed place faithfully. The prayer of Christ for the unity of his followers will be answered, and the world will be known that these are his disciples. Alam niyo po mga kapatid, yan ang panalangin ng Panginoon bago siya lumisan sa lupang ito, na ang lahat ng kanya pong mga anak, mga lingkod o ang kanyang iglesia ay nagkakaisa. Napakaganda kayang tingnan mga kapatid. Napakaganda kayang maramdaman. Kahit nga lang sa ating pong personal, sa ating pong pamilya, di po ba? Napakaganda at napakasarap damhin na kapag yung mga magkakapatid ng isang pamilya ay nagkakaisa. Hindi lamang po mga kapatid sa panahon ng kaligayahan, lalong-lalo na makikita mo kapag sa panahon ng kalungkutan, panahon ng problema, kapag yan po ay nagkakaisa, mga kapatid, tunay na napakaganda at nakakapag-inspired sa loob ng iglesia, mga kapatid, kung ang mga miyembro ay nagkakaisa sa pamamagitan ng iisang espiritu, mga kapatid ko, mas lalong maging masulong, mas lalong maging epektibong instrumento at magbigay ng papatotoo ang iglesia at ang bawat isa sa atin na tayo ay mga lingkod, tagasunod ng ating Panginoon. Kaya nga, sa umagang ito mga kapatid,
at sa ating paglilingkod, lagi po nating isipin na ang kapakanan, kaya nga yung beauty, beauty, hindi po nawawala dito yung yung you, ikaw, doon sa unity, pagka gusto nating magkaroon ng pagkakaisa, unahin natin yung iba. Na kaya nauuna yung you you. Salitang yung word na, yung letter na you. Kung uunahin natin ang iba, mga kapatid, wala pong maaring bumangon na problema, bumangon na sigalo. Kaya nga't sa umagang ito, mga kapatid, sana maging instrumento tayo ng pagkakaisa. Maging instrumento tayo ng kagandahan sa kabila ng pagkakaiba ng mga talento na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sa umagang ito, mga kapatid, purihin ng Diyos. Sana'y patuloy tayong gabayan ng banal na Espiritu. Ang Holy Spirit ang siyang patuloy na mag-inspire sa atin upang magamit tayo, gamitin natin ang lahat ng mga talentong ito sa kapurihan, hindi po ng ating mga sarili, kundi sa kapurihan ng ating Panginoon.